Maganda rin naman yung trabaho niya. Malaki rin ang sahod. Pero hindi niya ako binibigyan at kung meron man ay parang hirap pang ibigay. Feeling ko sayang lang yung panahon ko. Bata pa ako pero ganito na yung sitwasyon ko. 26 na ako at ang asawa ko naman ay 46. Way back 2020 with no love involved. But I chose to be practical. Yes, I'm married to a foreigner. May isa akong anak sa Pilipinas. I know at first, maliit talaga ang magpakasal na walang love involvement. But what choice do I have? I want my daughter to be secured. Na kesa naman, ma-inlove na naman ako sa taong walang kasiguraduhan. And lastly, gusto ko ring ipakita sa pamilya ko na may future ako at ang anak ko. Lalo na sa mga tita ko na dinadaw nila ako at ang nanay ko. But then, 4 years of marriage, hindi ako masaya. My husband has lack of emotional intelligence. Yung tipong kahit na birthday ko, wala man lang pa flowers. O di kaya kahit lumabas man lang kami para mag-celebrate, hindi naman siya nananakit physical. Nasa ibang bansa nga pala ako at ang anak ko naman ay nasa nanay ko. Wala akong trabaho dahil ayaw ng asawa ko na mag-work ako. Sobrang naboboard na ako dito sa bahay. Gusto kong magluto or mag-bake pero ayaw ng husband ko na mamili ng gamit. Eh wala rin naman akong pambili. I tried to tell him but hindi niya ako naiintindihan. I tried to go out, maglibot and all. Pero sa huli, pagod lang yung nahihita ko. I don't know if this is what they call depression. Halos gabi-gabi akong hindi makatulog, gusto ko nang umuwi. One time nagtalo kami dahil sa pera. Need kasi ng anak ko kasi pasukan na sa klase. At kasabay nun ay nagkasakit din ang anak ko. Yung asawa ko nagtatanong kung nasan ba daw yung binigay niyang pera last time. Diyos ko, mag-iisang buwan na yung nakaraan at halos 4K lang naman yung binigay niya last time. Siguro kaya rin hirap siyang bigyan ako dito ng panggastos. Dahil he thinks that he always give money to my daughter pero hindi naman sapat. Maganda naman yung trabaho niya at malaki rin yung sahod niya. Pero hindi niya ako binibigyan at kung meron man ay parang hirap pang ibigay. At gustuhin ko mang makipaghiwalay, ayaw niya. At hindi ko pa rin afford ang umuwi as of now. Hindi naman ito malayo sa Philippines but wala rin kasi akong work. Kaya hindi ako makabili ng ticket para lumaya. Feeling ko kasi sayang lang ang panahon ko, bata pa ako at ganito yung sitwasyon ko dito. Ngayon mas nahihirapan ako kasi gusto na niya na kaming magkaanak. May appointment na kami sa OB para sa IVF. Ano kaya yung pwede kong gawin, Mami Len? Kasi hindi pa ako readyng magkaroon ng anak ulit. Gusto ko munang i-prioritize yung anak ko sa Pinas at mag-isip pa muna. Thank you, Mami Len. Letter sender, Ellie. Actually, hindi mo rin naman talaga nasulit yung pagpapakasal mo. Nasabi mo kasi na naging practical ka lang. Biruin mo, nagpakasal ka sa kanya just because he's a foreigner. So, akala mo rin siguro jajakpat ka. And mukhang hindi mo rin siya ganun kakilala kasi hindi nyo makuha ang kilite ng isa't isa. Let's say, sige, naging practical ka lang naman. Pero ikinonsider mo rin ba kung magiging masaya kasi mukhang hindi mo pinag-isipan, ura-urada ka na. Nabanggit mo na malaki ang sinasahod pero tinitipid ka. Pinagdadamutan ka, mapaghanap sa pera, kaunting kapritsyo, hirap na hirap pa. Pero pagdating sa karapatan niya bilang asawa, yung hindi ka na nga mapaligaya, mag-aanak ka pa. Lalo mo lang kinulong ang sarili mo sa kanya. Hindi ko lang din talaga gusto yung rason na ayaw mong magkaanak kasi need mong i-prioritize ang anak mo. Pero nasa nanay mo. So kung yan ang sasabihin mo sa kanya, pinamumukha mo lang sa kanya na nagpakasal ka para sa pera at suportan yung mag-ina. Aba teka, so anong papel niya lang sa'yo? Taga-suporta lang ng anak mo sa Pinas? Literal na gatasan? Yan ba yung gusto mong patunayan? Sabi mo nakikipaghiwalay ka pero ayaw niya. Kung pamasahe yung kailangan mo, pwede kang kumontak sa pamilya mo. Pag gusto, maraming paraan, Mima. Ang magagawa mo na lang siguro, hulihin mo yung kilite na meron siya. Baka sakaling maisip niya yung mga bagay na deserve mong talaga. Extra sweet, extra care, lahat ng extra ibigay mo. Talk to him. Ipaintindi mo yung mga needs mo at pangangailangan mo. Yan ang sabihin mo kung gusto niyang magkaanak sa'yo. Andyan ka na eh. Sabi mo nga, choice mo yan. So, panindigan mo na lang ang pagiging practical.